Regulatory Commission, si Attorney Francis Nino Juan. Magandang umaga si Attorney Nino. Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig. Opo, ano nga po yung tatanggalin natin sa paparating na may billing? Kasi maraming other charges doon na pinag-usapan na ng madlang people. Merong mga yung subsidy natin sa senior citizen, merong sa mga renewable energy, meron sa UCME, sa mga missionary electrification. Alin po yung pansamantalang tatanggalin, Attorney? Ito yung para sa renewable energy, yung GEA allowance o yung Green Energy Auction Allowance. 2 buwan, pinasuspindi natin yung 3 sentimo na charge na ito. Opo, yung 3 sentimo, ayun ba yung kulang-kulang 4 na sentimo o saktong 3 centavos per kilowatt hour? Ito yung kulang-kulang na 4 na sentimo. Yun, so almost 4. Oo, 0.0371 to be Okay. exact. So bakit natin pwede naman palang tanggalin? Di ba pwedeng tanggalin na lahat ng other charges, Attorney? Hindi natin matanggal kasi meron talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin. Kaya lang, pagdating dito sa GEA allowance, nakita naman natin yung pondo, yung nalikom na pondo, nakita natin na may sasapat na halaga pambayad dun sa mga renewable energy companies na entitled doon sa kabayaran mula dito. At nakikita natin kung isususpinde sa loob ng 2 buwan, ay makababayad pa rin yung GEA Allowance Fund. Po, so hindi po uubra na lalagpas pa ng 2 buwan. Kumbaga halimbawa hanggang dulo ng taon, tanggalin na muna yung almost 4 centavos na yan. Pag-aaralan pa namin kung meron pang sasapat na balanse doon sa pondo at kung may sapat pa, maaaring palawigin pa yung suspension sa mga susunod na buwan. Ba't hindi din po suspindihin yung feed-in tariff allowance? Yun, para din po yun sa renewable energy. Oy, mga kababayan, silipin nyo na yung bill nyo. Di ba meron mga nakalagay dyan, yung binanggit ni Attorney Nino Juan na GEA, yung Green Energy Auction, nakikita nyo yan sa bill nyo eh. Meron pang isa dyan, fit-all kung tawagin. Mas malaki ba yung fit-all, Attorney Nino? Oo, mas malaki kasi mas nauna yung programa ng feed-in tariff. At tiningnan din natin yung fund health o yung balanse ng pondong ito versus yung estimated na kakailanganing pondo para mabayaran naman yung FIT-eligible renewable energy plants. Nakita natin na medyo mahihirapan kasi ayaw naman natin na maantala ang bayad sa mga kumpanyang ito dahil kung maantala ay magkakaroon pa ng additional na gastos in the form of interest na babayaran sa kanila. Okay. Ano pa bang pwedeng alisin dyan? Kasi marami-rami din yan, hindi ho ba? Yung missionary electrification, yung tulong natin sa mga isla, mga liblib na lugar, pwede bang wag muna natin silang tulungan? Hindi obrang ganun? Mukhang mahirapan tayo. In fact, ngayon medyo naghihingalo yung pondo ng universal charge for missionary electrification dahil alam naman natin lahat na tumaas yung presyo ng krudo, ng diesel at yung mga generation dito sa mga isla ay nakadepende talaga sa ganitong klase ng panggatong at lumaki yung gastos at yung in effect yung kakailanganing subsidiya para mabayaran yung kabuang gastos ng NAPOCOR at yung mga pribadong kumpanya na nagpo-provide ng kuryente dito sa mga isla. So, ekis yan, hindi pwedeng tanggalin. What about yung sa senior citizen? Pwede bang alisin muna yung tulong natin sa mga senior citizen? Nakabatay kasi ito sa batas at kung ikukumpara naman sa ibang mga other charges o singil, napakaliit lang naman ito. Okay. Ang isa sa pinakamalaki talaga, syempre, yung generation. At pagdating sa generation, nakabatay tayo sa cost. Pero yun nga, kung merong paraan upang mag-utay-utay ng paniningil, ay tinitingnan natin on a case-to-case basis. In fact, recently, mayroong request si Meralco. Kaya nga medyo na-delay din yung issuance niya ng bill dahil meron siyang ine-estimate na impact sa kanyang generation charge lalo na yung singil galing sa WESM, yung mga line rental na nakabatay sa mga kontrata niya ay
sisingilin siya dapat ng line rental ng above the cap na napagkasunduan nila nung pribadong generation company na kinontrata niya. May issue pa rin ng line rental kaya tinitingnan natin kung po pwede na i-defer muna yung ilang line rental cost na dapat ay isisingil automatically ng Meralco at nang sa ganon ay hindi ganoon tumaas ang kanyang generation charge. Yung line rental, kanino binabayad yon? Sa Meralco o sa generation companies? Ito kasing line rental medyo komplikado lang ipaliwanag pero meron kasi na mga line rental charges na nai-incur pagdating sa WSM transactions ng ating mga customers o yung mga distribution utilities. At depende sa kontrata nila, maaaring sagutin nila yung buong gastos na ito or kaya naman ay paghatian nila ng kanyang kakontratang generation charge, generation company. Oh. At ito na nga, kung meron kasing tinitingnan pa na concern ang komisyon pagdating sa line rental at kung mareresolve naman yung issue na ito at makabababa doon sa dapat na bayaran ng ating mga distribution utilities, ito ang gagawin ng komisyon nang sa ganon ang pangkahalatan ay mapababa natin yung gastos at mapababa natin yung magiging generation charge ng ating distribution utilities. Opo. Kasama na ang Meralco. Opo, nakita ko nga po dito yung bill ni Camille Postolero, Attorney Nino. Ang pinakamataas talagang generation. Tapos, distribution, yung napupunta sa Meralco o sa DU. Yung pangatlo, alam mo kung ano, hindi transmission. Taxes. Access, oo. Ano ba oo. naman yan, Attorney Nino? Pangatlo na yung taxes. Sobrang laki naman ng taxes. Oo, kasama kasi sa taxes, hindi lang yung VAT, nandyan din yung mga local franchise taxes. So itong mga ito ay lehitimong gastos dahil minamandato ito ng batas na bayaran. Kaya napapasama doon sa ating total na electricity bill. Opo, opo. So ngayong pagdating ng May billing, may paabiso na po ba sa inyo kung tataas o bababa yung overall rate ng Meralco? Doon sa paunang abiso ng Meralco sa komisyon na humihingi nga din siya ng pahintulot upang mayroong parte ng kanyang gastos, yun nga ang patungkol sa excess na line rental na hindi niya muna sisingilin. So nakikita natin na mayroon ng posibleng pagtataas dito sa May na billing na ilalabas niya at tinitingnan pa natin yung pinal na kalkulasyon niya. So preliminarily speaking, mukhang pataas nga. Hindi pababa kasi marami ding factors na pababa, di ba? Meron halimbawa yung sa income tax ay sa VAT ng Malampaya. O di minus yun, negative yun. Yung pinaiksing refund na Meralco, minus din yun, negative din yun. So despite all these factors, pataas pa rin yung May billing? Yun ang nakikita natin kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito tulad ng pag-accelerate ng refund ng Meralco doon sa 14 billion, yung pagtanggal ng GEA allowance or yung pagsuspinde for May. Itong mga measures na isinasagawa natin, bagamat makakatulong pangpababa pero hindi siya sasapat upang totally i-offset yung magiging pagtaas naman doon sa pinakamalaking component which is the generation charge. Pero hindi naman po aabot siguro na mahigit piso kada kilowatt hour ang increase for May ng Meralco, Chairman Nino? Kung may katuparan yung mga intervention na gagawin natin sa parte ng commission, umaasa naman kami na hindi nalalampas sa piso. O sana nga po, Diyos ko po, ang laki na lang tinaas ng bill ng mga kababayan natin, Attorney Nino, no? Sana kahit mga less than 50 centavos, kaya bang ibaba pa sa less than 50 centavos per kilowatt hour? Hindi ko masabi kasi titingnan pa natin yung pinal na kalkulasyon ng Meralco at ng ibang mga distribution utilities na makakaranas ng pagtataas. Okay. Pero maghanda na kami na talagang pataas yung May billing, Attorney. Yes, oo. Most likely pataas siya. Sige.
May the force be with you sa pagkakatay ninyo. Sana may makatay pa kayo dyan. Katayin ang dapat katayin, Attorney Nino. Para nang sa ganun, pababa ang singil natin sa kuryente. Thank you. Mabuhay kayo dyan sa ERC, sir. Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission.